39,999. Mahal o mura? Yan lang naman ang presyo ng Reno 10 Pro Plus 5G. Kapag ang sagot may mahal, dalawa lang yung dahilan yan: di mo afford or sadyang overpriced at di nagmamatch ang specs at ang presyo. Kapag sinabi mo naman na mura na nga yan sa presyo ng 39,999, ibig sabihin, afford mo at saktong-sakto lang specs niya sa presyong 39,999. Tara at alamin natin kung mahal nga ba or mura itong Reno 10 Pro Plus. Sa storage niya, 12GB plus 256 internal memory. AMOLED display na rin siya. Sa camera naman, triple camera na po siya. 50 megapixel sa main camera with OIS. 64 megapixel sa telephoto with OIS din. At 8 megapixel para sa ultra wide angle. Sa front camera naman ay 32 megapixel. Processor na gamit niya ay Snapdragon 8 Plus Gen. Battery niya naman ay 4,700 mAh battery at naka 100 watts super VOOC na po siya. Try natin ikumpara ang specs ng Reno 10 Pro Plus kay Vivo X80 na tig 45,990. Una ko agad napansin sa kanila yung processor, yung difference ng processor nila. Although kaunti ang difference ang dalawa, pero lamang pa rin si Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sa display naman, same lang naman silang AMOLED. Pero si Reno 10 Pro Plus ay naka HDR10 Plus. At ito nga pala, singit ko lang, itong mga specs, ang pinagkukunan ko po nito ay yung mismong website ni Vivo. Kaya kung tingin mo mali yung mga specs na nababanggit ko dito, sisi mo si Vivo, wag ako. Okay. Sa battery naman, naka 4,700 mAh battery si Reno 10 Pro Plus. Pero si Vivo ay 4,500 mAh battery. At mas mabilis si Reno 10 Pro Plus mag-charge dahil naka 100 watts super VOOC na po siya. Pero si Vivo, fast charging din naman. 50 watts, wireless fast charging. At isa sa dahilan na naisip ko kaya mas mahal itong si Vivo X80 compare kay Reno 10 Pro Plus dahil si Vivo X80 ay co-engineered ang imaging system ng camera na to, si ZEISS or ZEISS. Kaya masasabi ko lang, tingin ko kapag pinagdikit natin si Reno 10 Pro Plus at X80 at ipinagkumpara natin ang pagka-capture ng image, feeling ko mas maganda ang makukuha ni Vivo X80. Isa lang yung sa naisip kong dahilan kaya mas mahal si X80. Pero huwag kang mag-alala, gumagamit naman sa Reno 10 Pro Plus sa main camera niya ng IMX 890. Assure akong di mo pa din pagsisisihan ang quality ng image na kaya niya i-provide. Dagdagan pa ng OIS sa camera. Ang maganda kapag naka-OIS, kapag nagre-record ka ng video, iwas alog, iwas shake, at kapag nagka-capture ka naman ng image, iwas blur. Yun yung maganda kapag naka-OIS. Again, ang focus natin ay si Reno 10 Pro Plus. Hindi naman tayo nagdudurugan ng mga brand at model dito. Gusto ko lang ipakita na di nalalayo yung ibang specs ni Reno 10 Pro Plus sa presyong 45,999. Subukan naman natin kumpara si Reno 10 Pro Plus kay Realme 10 Pro Plus at kay Honor X90. Kung titignan natin ang mga highlights ng model ni Realme 11 Pro Plus at Honor X90, talagang mapapaisip ka na mag-Realme na lang or mag-Honor kaysa mag-Oppo Reno 10 Pro Plus. Kasi kung iisipin mo, mas mura pero mas magandang specs. Pero wait lang, isa-isahin natin yung mga highlights nila, yung mga highlight ng mga specs ng mga phone na to. Simulan natin sa 200 megapixel na main camera nila. Kapag mas mataas ang MP ng camera or mas mataas ang resolution, mas malaki po ang file size ng picture. Natural na kaya nila tinaasan ang internal memory ng phone nila dahil mabilis po nitong mapupuno ang storage ng phone. Dahil malaki ang file size ng kada picture, mas mabilis nitong mapupuno yung internal memory. Pangalawa, di ka naman siguro magpapagawa ng tarpaulin, tama? O kaya naman ng billboard. Pangatlo, kapag nag-upload ka ng mga pictures sa Facebook, binabawasan din ni Facebook or ni Meta yung quality ng image na ina-upload mo. Ang tanong ko sa'yo, mapapakinabangan mo ba talaga itong 200 megapixel pagdating sa social media? Siguro kapag gusto mong i-zoom, yun lang, mapapakinabangan mo siya. Kung magpipicture ka ng sobrang layo na subject, siguro mapapakinabangan mo ito. Ang tanong ko sa'yo, photographer ka ba? Hindi lang naman bumabasa sa taas ng megapixel ang ganda at quality ng image. So, sa sensor na din naman yan at ang gamit na lens at sa pagiging creative mo bilang cameraman. Si Reno 10 Pro Plus po kasi 50 megapixel lang ang main camera at meron siyang 6 pieces lens with autofocus at OIS at ang sensor na gamit niya ay IMX890. Ang tanong, meron ba si Realme 11 Pro Plus at Honor X90 na mga specs na yon?
Di ko naman sila sinisiraan, no? Gusto ko lang ipakita yung difference. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko din sila ng mga content. At sila naman yung bida, okay? At ipagkumpara naman natin yung mga processor. Si Honor X90 lang naman yung medyo malakas ang processor sa dalawang ito. Pero kung ipagtatapat ang processor ni Honor X90 versus Reno 10 Pro Plus, sobrang laki ng difference ng processor nila. Kaya same din ang laki ng difference ng price nila. Alam ko naman na kapag napakinggan nyo yung 200 megapixel camera at 512 internal memory, ay makukuha nito yung attention mo. Anyway, gusto ko lang naman na ipaintindi sa inyo na yung difference ng mga highlights ng mga smartphone na ito, na hindi dahil mas mura at sobrang taas ng specs, mas maganda na talaga sila. May dahilan kaya mahal si Oppo Reno 10 Pro Plus. Una sa lahat, dahil sa branding. Trusted brand na din kasi si Oppo. Usapang durability, ganda ng camera, dyan siya nakilala. At take note, mas mataas naman yung processor na gamit niya. Kaya kung gaming ang usapan, panalo ka dito. Hindi ka basta-basta makaka-experience ng FPS drop dito. Actually, yung gamit ko ngayon ay ang Reno 10 Pro. At Call of Duty Mobile lang kinakadikat kong laro ngayon at never ako naka-experience ng FPS drop. Paano pa kaya itong Reno 10 Pro Plus na mas mataas ang processor? In terms of camera, Sony sensor ang gamit niya with OIS plus EIS pa. Kung di ka pa familiar sa sensor at sa OIS, EIS, mas maganda siguro na panoorin mo yung old videos ko dito sa TikTok. Lagi kong dinidiscuss yan. Pero dito, di ko muna i-explain kasi hahaba sobra yung video. Mas maganda na mapanood mo yon para mas ma-appreciate mo yung ganda ng camera ni Oppo Reno 10 Pro Plus. And take note, triple camera po si Reno 10 Pro Plus. At para sa akin, panalo yung camera niya. Telephoto plus wide angle. Mas mapapakinabangan mo ito kumpara sa triple camera ng ibang unit. Again, di ko sinasabing pangit yung ibang brand at ibang unit. Pinapakita ko lang yung difference. Ngayon, kung may budget ka at kaya mong bilhin si Reno 10 Pro Plus, bakit Reno 10 Pro Plus ang bibilin mo at hindi yung Reno 10 Pro lang? Alam mo, kung kaya ng budget mo ang Reno 10 Pro Plus, dahil sobrang daming specs na ikinalamang ni Reno 10 Pro Plus, kung papansinin mo, sobrang liit lang nung difference nila ng mga specs nila. Pero sobrang daming specs na ikinalamang ni Reno 10 Pro Plus versus kay Reno 10 Pro. Sa rear camera naman, isa sa hindi madalas na na-appreciate ng karamihan ay yung tinatawag na closed loop focus motor. Although meron ng autofocus silang pareho, si Reno 10 Pro Plus po kasi ay may additional na sensor sa camera niya para ma-indicate niya yung subject, para mas mabilis niyang mai-focus sa subject yung camera. Importante ito lalo na at gumagamit siya ng OIS. Dahil nga kapag naka-OIS, gumagalaw yung camera. So kapag gumagalaw yung camera, hindi agad nito may focus dun sa subject. Pero dahil sa tulong ng closed loop focus motor, mabilis na itong may focus sa subject yung camera. Mas mabilis ng autofocus, mas maganda. Para mabilis mo makapture yung moment at hindi out of focus yung kuha mo. Para magmukha ka namang professional cameraman sa mga nakukuha mong picture. Sa front at main camera, gumagamit po siya ng closed loop focus motor. So, advantage mo ito kay Reno 10 Pro Plus. At syempre, pagdating sa telephoto, mas mataas ang MP ng Reno 10 Pro Plus. Sa video recording naman, dito pa lang, lamang na sa Reno 10 Pro Plus dahil kaya niya mag-record ng 4K resolution ng naka 60 FPS. Sa chipset naman na gamit nila, syempre lamang na lamang sa Reno 10 Pro Plus dito. Sa charging speed naman, lamang pa din syempre si Reno 10 Pro Plus. Kaya kung ako sa'yo, kung kaya ng budget mo, Reno 10 Pro Plus na lang bilhin mo. Kung gusto mo bumili online, click mo na lang yung yellow basket dyan. Pwede mong ma-order dyan yung Reno 10 Pro Plus. Pwede mo din visit yung online shop ko. Punta ka lang dyan sa profile ko, click mo na lang yung link dyan. At ako nga pala dyan sa yellow basket, sinamahan ko na rin yan ng mga case, tempered glass, full tempered po yan. At may hydrogel din po akong inilagay dyan. Kasi nga curved display na si Oppo Reno 10 Pro Plus. Syempre dinamihan ko na ng mga inilagay dyan na case tempered para marami kang mapagpipilian. Sa case naman marami din ako inilagay dyan para marami kang design na mapagpipilian. Meron din clear case para kita pa din yung design ng phone. Click mo na lang yung yellow basket dyan. Yun lang naman, peace out.